Ay, mga kabunyog, marami na kaagad nagtatanong sa akin, Attorney, nagpa-interview na sa media si General Torre. Anong masasabi mo? Alam niyo mga kabunyog, pag sa mga nangyayari sa bansa natin, ang daming nagme-message sa akin kapag may nangyayari sa bansa natin. Ang dami niyan na umuusok ang aking messenger niyan, pati cellphone ko. Nagtatanong sila, Attorney, anong masasabi mo sa ganito? Pwede bang gawin mong topic in ganito? Kaya dito, may tanong na naman sila, Attorney, anong masasabi mo sa interview kay General Torre? Nagpa-interview na siya sa media. Actually, yung interview sa kanya maiksi lang. Pero mayroon na siyang mga sinabi. At mayroon na siyang hint kung anong mangyayari na sa susunod. Anong context niyan? Saan na-interview si General Torre? Biglang sumipot kanina si General Torre. Biglang sumipot. Alam niyo kung saan? Biglang sumipot si General Torre sa birthday ni Laila de Lima. Mga kabunyog. So sumipot si General Torre sa birthday celebration ni Laila de Lima. At pagdating niya doon, may mga media. Mukhang may nakatimbre naman sa media na pupunta doon si General Torre. So, in-interview siya ng media. Ano bang sabi ni General Torre? Ang tanong sa kanya, masama ba ang loob mo? Ano pong pakiramdam ninyo ngayon? Siyempre sabi ni General Torre na masaya siya, natatawa siya. Sabi niya, okay lang ako. I'm fine. Sabi niya. Tinanong siya, masama ba ang loob niya sa ginawa sa kanya? Sabi niya hindi. I'm a good soldier. Ito yung kumpleto niyang sinabi. Wala akong sama ng loob. I'm a good soldier. Yan ang sinasabi ni Torre na wala siyang sama ng loob. Okay na siya. Kumbaga, wala naman daw sa kanyang problema. Kung ano man ang naging desisyon sa kanya ni PBBM, okay na yan yun. Mga kabunyog, mga kababayan, kayo ba? Tanungin ko kayo, kabunyog Marteha. Sa tingin nyo ba totoo yung sinasabi ni Torre na wala siyang sama ng loob? Sa tingin nyo, tanungin ko kayo mga kabunyog, totoo kaya yung sinabi ni Torre na wala siyang sama ng loob? Kung akong tatanungin nyo, pareho din ng reaksyon ni Lucille 1031, syempre tao lang, may sama ng loob yan. Gayon din si Edgardo Balay, kung ganun din. Kaya lang, tama ka Erwin Varela, tinatago niya lang yon. Naalala niyo yung sabi ko kanina? Yung sabi ko sa mga vlog ko? Pag inalo ka, General Torre, kahit hindi mo naririnig yung advice ko sa iyo, pag tinanong ka kung gusto mong tanggapin yung posisyon, ako sa tingin ko, kahit masama ang loob mo, lamunin nyo na lang yung pride mo, lunukin mo na lang. Ang importante dito para sa bayan. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ganon yung sabi ko eh. Wag mo na, itabi mo na lang yung sama ng loob mo, lunukin mo na lang yung pride mo para sa bayan. Tanggapin mo ang posisyon. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ako ganon yung point ko eh. Sigurado may sama siya ng loob. Paano natin nasabi yung sama ng loob niya? Sabi ni Rimulya, 5 beses niyang tinatawagan nung nakaraang gabi si Torre, hindi daw siya sinasagot. Inamin naman ni Torre yun, mayroon daw siyang dinner na ganito, hindi niya daw nasagot. Okay, assuming na hindi mo nasagot nung tinawagan ka 5 beses, alam mong boss mo yon. Ay siyempre, pag nakita mo, ang daming missed calls ni Secretary. Ang daming missed calls ni SILG, tawagan ko nga. Di ba? So, ibig kong sabihin, medyo mababaw yung sinasabi ni General Torre na hindi niya raw napansin yung mga calls. Assuming na hindi mo napansin yung mga calls, pagkatapos mong makita yung mga missed calls, sasagutin mo na yun, magre-return call ka, kasi boss mo yun. Magaling lang magdala si Torre. Unang-una, masama talaga yung loob niya pero hindi siya nagpahalata. Ibig sabihin, hindi na lang siya umattend doon sa turnover, hindi na lang siya umattend doon sa presko ni Rimulya kasi masama pa ang loob niya ng mga panahon na yun. Kaysa sa umattend siya doon, tapos mapikon siya, o di hindi maganda. O di wag na lang siyang umattend.
Kahit doon sa turnover, hindi siya umattend. Oh. Pero ngayon, medyo napag-isip-isip na ni General Torre, anong gagawin niya? Anong gagawin niya? Lalaban na siya sa gobyerno? Ha? Ano yun? Handa ba siyang lumaban sa sa gobyerno? Natural, hindi. Sinabi naman natin, si General Torre, hindi naman laban kay Marcos eh. Masama lang ang loob niya kila Rimulya. Pero pagdating kay Marcos, hindi eh. Pero hindi niya na rin, kumbaga pagdating kay Rimulya, ayaw niya na rin patulan eh. Sa interview kanina ni General Torre, ano na lang siya, good vibes. Parang ang sabi niya, ano na lang, ako naman sanay na ako sa ganyan, marami na rin akong pinagdaanan. Ang dami ko nang pinagdaanan. Pero sabi niya, magpapahinga muna siya, magli-leave muna siya. Isasagad niya yung mga allowable leaves. Magpapahinga siya, sabi niya, magli-leave muna siya. Oh. Pero yung leave niya, pahinga. Kailangan niya ng kumbaga time out muna. Kung gaano katagal daw yung leave niya, ay titingnan niya kung yung mga allowable leaves kasi mayroon namang mga period kung gaano yung niya, yung mga leaves na pwedeng ma-avail, i-avail niya. Ngayon, tinanong din siya kung tatanggapin niya ba yung offer sa kanya. Tama naman yung sagot niya. Wag namang mauuna yung karwahe sa kabayo. Totoo nga naman. Wala pa namang inaalok sa kanya. Mayroong mga balibalita na aalokin siya ng pwesto. Pero sabi niya, hindi, wag nating unahan wag mauna yung karwahe sa kabayo. Tama naman. So, ang tingin ko, kung sa tanong ninyo ano nang mangyayari, tatanggapin niya. Sa tingin ko lang. Tatanggapin niya ang appointment sa kanya. Magpapahinga muna siya. Ibig sabihin, leave. Pero ano naman yan, hindi naman matagal yan. At sa tamang panahon daw, maglalabas siya ng statement talaga. Yung kasing mga tanong kanina ng media, hindi niya naman lahat sinagot. Sabi niya, pwede bang i-invoke ko ang executive privilege? Ibig sabihin, may mga tinatanong sa kanya na pinapakonfirm sa kanya, hindi niya naman kino-confirm. Siyempre ayaw niya. Pero sabi niya, sa susunod na araw, in due time, maglalabas siya ng kumpletong statement, a-addressan niya yung mga issues na tinatanong. Sa ngayon, hindi muna siya hindi muna niya sasagutin lahat ng tanong. Basta't ang sabi niya lang, okay siya. Basta sa nangyari daw sa kanya, tanggap niya yan. Wala daw siyang sama ng loob. Pero ako, sa tingin ko, may sama ng loob yan. Kaya lang, professional lang si Torre. Marunong lang magdala. Saka, wala namang di ba sabi ko sa live ko, lunukin mo na lang yung pride mo, General Torre. Kahit masama yung loob mo, huwag mo nang pairalin yun. Tanggapin mo yung appointment sa'yo kung ano man yun. Kasi para sa bayan yun. Kaya lang, sa totoo lang, ang pinakita talaga dito ni PBBM, mas malakas ang impluwensya sa kanya ng mga trapo na nakapaligid sa kanya. Kasi kung talagang si PBBM ay para sa reforma ng Pilipinas, hindi niya i-give up si Torre. Susuportahan niya si Torre bilang chief ng PNP. Ako naman, sa tingin ko, di ba isa yan sa opsyon na sabi ko kanina? Kung natatandaan nyo ang discussion ko ganito, General Torre, dalawang options mo. Ang una mong option, lunukin yung pride mo. Kahit masama ang loob mo, itabi mo na yan. Tanggapin mo na kung anong appointment sa'yo. Kasi kailangan ka ng bayan. So para sa bayan, yun ang isa. Ang pangalawang sinabi ko, pero kung talagang masama ang loob mo, ang gawin mo, ituloy mo na ang pagbabago ng Pilipinas, magbuo ka na ng grupo mo, huwag ka na sa gobyerno. Pwede rin yun, di ba? Di ba? Yun yung sabi ko. Kaya lang mukhang ang nakikitang direksyon ni Torre, nasa gobyerno pa rin siya. At sa ilalim pa rin ng gobyerno ni PBBM. So kumbaga ang option na sinusunod niya, yung first option na sinabi ko. Di ba? Kumbaga, sa totoo lang, medyo insulto yung inaalukan ng matapos kang ipahiya. Kaya lang, sabi ko nga, lunukin niya na lang yung pride niya. Di ba? Ito yung ginawa niya ngayon. Ako nakikita ko, papunta doon ang direksyon niya. Papunta doon yung direksyon niya. Kaya lang, na-reveal din dito ang weakness ni PBBM.
na-reveal dito yung weakness ni PBBM. Na pagdating kay PBBM, mas matimbang pa rin yung mga trapong nakapaligid sa kanya. Yun ang malungkot. Yun ang malungkot. Pero pansinin nyo yung naging aksyon ni paglabas niya doon sa Krame, saan siya pumunta? Birthday ni Laila de Lima. May ibig sabihin yun. Ibig sabihin, sobra ang pagpapahalaga ni Torre kay Laila de Lima. Naalala nyo? Anong sabi ni General Torre? Sinuklian niya lang si Laila de Lima kasi nung ma-appoint siyang PNP, pinuntahan siya ni Laila. Si Laila ang unang pumunta sa kanya. Ngayon na birthday ni Laila, hindi pwedeng hindi niya rin suklian. Alam nyo, maganda yan. Okay lang yan, General Torre, nandyan ka pa sa administrasyon ni PBBM kasi kailangan ka ng bayan. Okay yan. Pero maganda yan, General Torre, i-build mo yung link sa oposisyon, kila Laila de Lima. I-build mo yon kila Risa Hontiveros, sa oposisyon, i-build mo yon habang nandyan ka sa gobyerno. Tama lang yon. Huwag ka munang siguro ang napili ni General Torre, huwag niya munang banggain ang mga na-realize na yan ni General Torre, grabe pala talaga. Ang politika dito sa Pilipinas, itong mga trapo na bulok na ito ang kahit si PBBM kontrolado pa rin si PBBM ng mga trapo. Yan ang malinaw diyan. Kaya tama ito, maganda itong nangyayaring ito. Huwag mo rin ipapansin. Itago mo na lang yung mo. Mo. Tama yon, saludo ako diyan sa ginawa mo. Sabi ko nga, medyo mahirap yan. Lalamunin mo yung pride mo. Kaya makita nyo naman kay Torre, hindi siya nagpakita nung nakaraang araw. Hindi siya nagpa-interview. Hindi niya sinasagot ang tawag ni Junvic Remulla. Hindi niya sinasagot ang tawag ni Nartates. Anong ibig sabihin noon? Di masama ang loob niya. Di ba? Sino naman maniniwalang hindi masama ang loob niya? Masama ang loob niya. Ikaw na. Pero naintindihan ka namin, General Torre, hindi mo naman kailangang aminin pa yun. Pero yung actions mo ay nagpapakitang masama ang loob mo. Di ba? Ay, ewan ko mga kabunyog, mga kababayan. Sasabihin nyo na naman sa akin, ikaw, attorney, nagsabi na nga si General Torre na hindi masama ang loob niya. Kung hindi masama ang loob niya, sisipot siya dun sa press con ni Junvic Remulla. Pangalawa, yung turnover, nandun siya. Pangatlo, yung mga tawag ni Junvic, sasagutin niya. Yun ang hindi masama ang loob. Di ba? Yan Pero, naunawaan nga natin si General Torre. Kumbaga, nung malaman niya yung ginawa sa kanya, ayaw niya munang magpa-interview sa media. Ayaw niya ring sumagot kay Remulla. Ayaw niya ring umattend sa press con. Ayaw niya ring umattend sa turnover. Di ba? Muna siya, tahimik. Ngayon, medyo nakapag-isip-isip na siya. Sige, ganito. Ano ang unang event na inattendan niya? Birthday ni Laila de Lima. Siguro, napag-isip-isip ni General Torre, mga tulad ni Laila de Lima, mga tulad nila Senadora Risa, mas ito yung aking ito yung mga taong sasaluduhan ko. Kaya lang, syempre, hindi niya naman sasabihin yun na masama ang loob niya dun sa mga trapo. Pero dito kasi, na-reveal dito na si PBBM, kapag pinapili yung mga trapo o ang mga tulad ni Torre na nagdadala ng reforma sa Pilipinas, mas pipiliin pa rin ni PBBM yung mga nakapaligid sa kanyang trapo. Hindi niya kayang banggain yun. Actually, inamin niya ni Junvic Remulla. Napanood niyo yung interview sa GMA? Inamin ni Junvic Remulla, di ba sabi ni Junvic Remulla, hindi siya nakialam sa desisyon ni PBBM. Desisyon ni PBBM yung pagsibak kay Torre. Yun ang sabi niya, wala daw siyang papel doon. Solely decision yun ng presidente. Pero sa interview sa kanya ng GMA, napanood ko, ang sabi ni Junvic Remulla, may nakialam siya sa issue ni Torre. Linahad niya sa presidente ang sitwasyon. Parang pinapili niya ang presidente. At sa bandang uli, ang pinili ng presidente, yung advice niya. Kasi tinanong daw siya ng presidente,
Anong rekomendasyon mo? O di siyempre, ang rekomendasyon ni Junvic Remulla, let go si Torre. O pinakinggan siya ng presidente. Yan ang eksaktong sinabi ni Remulla sa interview ng GMA. Di ba? So ibig sabihin, pero sabi naman ni Junvic Remulla, kahit sila hindi nagkasundo ni Torre, iba yung stand ni Torre, iba yung stand niya, okay lang daw yun sa kanya, normal naman daw yung ganun. Si Torre naman, ganun din. Si Torre naman, ganun din. Hindi naman siya nakipagtalo kay Remulla. Hindi naman siya nakipagbakbakan. Ano lang siya. Pero nag-stick siya sa paniniwala niya. O ngayon, si PBBM ngayon ang nag-decide. Ano ang rekomendasyon ni Remulla? I-let go si Torre para ma-preserve ang PNP. Yan yun. Kaya ngayon, anong sitwasyon ngayon ni General Torre? Ayaw niyang makipagbanggaan kanino man. Magpapahinga muna siya. Magpapahinga, leave muna, i-avail niya yung mga allowable leaves. Pagkatapos, sa tamang panahon, maglalabas siya ng statement. Yung kumpleto na talagang hindi niya pa raw ma-construct yung mga thoughts niya. Pero ang importante sa kanya ngayon, ang sabi niya, wala siyang sama ng loob, okay na yan. Sanay na daw siya sa ganyan. Di ba? Anyway, ako ang nakita ko kay Torre, hindi siya handa. Yung sinasabi, nung unang option kong sinasabi, ang una, lunukin niya ang kanyang pride, tanggapin niya na lang yung inaalok sa kanyang posisyon para sa bayan. Kung mayroon man siyang hinanakit, hindi niya na lang yan, di ba? Kung mayroon man siyang sama ng loob. Ang pangalawang opsyon na sinabi ko, okay, kung talagang ayaw mo na sa gobyerno kasi sumama ang loob mo, ayaw mo ring itago yung sama ng loob mo, magtayo ka na ng grupo mo para sa reforma ng bayan. Susuportahan ka namin. Kaya lang, sa dalawang yun na sinabi ko, dun si Torre sa nauna, yun pa rin ang opsyon niya. Yun pa rin ang opsyon niya. Hindi pa siya handa na humiwalay yung parang non-government. Mas ang option pa ni Torre, government. Okay naman yun. Kailangan din naman siya ng gobyerno. Pero kung hindi niya na kasi nakikita ang sarili niya sa gobyerno, ay di non-government. Yung non-government na yan, yung mga advocacy para sa anti-corruption, anti-trapo, yun sana eh. Kaya lang hindi pa handa sa ganun si General Torre. Hindi pa. Sa nakikita ko. Sa nakikita ko, hindi pa. Okay lang naman yon. Sabi ko nga, ang isang opsyon ni General Torre ay yung number 1. Itabi niya na muna yung pakiramdam niyang galit o sama ng loob or hinanakit, itabi. Tanggapin niya na lang kung ano yung i-offer sa kanya. Para sa bayan, tanggapin niya. Yun ang tinake ngayon ni Torre. Dahil yun yung pupuntahan niya, hindi pa naman niya tinatanggap yung posisyon, pero sa tingin niyo ba hindi niya tatanggapin yun? Di ba? Sa tingin niyo, hindi tatanggapin ni Torre yung offer sa kanyang posisyon? Sinabi niya lang, hindi niya pa matatanggap kasi wala pa naman formal na offer. Anyway, yon? Hayaan muna natin si Torre, magpapahinga daw muna siya, leave muna siya. Pero ang malinaw ditong na-reveal, ito rin ang maging warning sa kanya kung babalik siya kung sa gobyerno siya, kung maglilingkod uli siya sa gobyerno ni Marcos, ni PBBM, ito ang tandaan niya. Kahit gaano pa kaganda ang ginawa niya, kahit gaano pa siya kalapit sa presidente, ito ang tandaan niya. Walang forever. Kapag pre-nature si PBBM ng mga powerful sa paligid niya, asahan niya na yon. Hindi siya ang pipiliin ni PBBM. Di ba? Di ba? Ano sa tingin niyo? Dapat, ano na to? Sa bagay, bakit ko ba nire-remind si General Torre niyan? Siyempre, alam niya yan. Ano to? Isang bagay ang na-reveal. Kapag tinanggap niya uli kung anumang iaalok sa kanyang posisyon ni PBBM, asahan niya, walang forever dyan. At asahan niya, kapag mayroon uling gumalaw na mga powerful na mga trapo
na nakapaligid kay PBBM. Si PBBM ang susundin dyan, yung mga trapong nakapaligid. Hindi pa ganun kahanda si PBBM na ireforma ang Pilipinas. Hindi pa. Ha? Hindi pa. Ano yan? Huwag siyang umasa na si Marcos ay papanindigan siya. Hindi na yun. Nakita niya na eh. Di ba? Malinaw naman ang sinabi ni General ni John Vic Rimulya, malinaw naman eh. Sabi ni John Vic Rimulya, tinanong siya ng presidente, anong rekomendasyon mo tungkol sa issue nga ni Torre? Di sinabi niya daw kay PBBM, kailangang i-preserve ang organization ng PNP. Ay ang tingin nila si Torre dinidefy yung posisyon ng NAPOLCOM. Hindi siya sinusunod. So, ang ginawa ni PBBM, sinunod yung rekomendasyon ni John Vic Rimulya. Di ba? Yan yung nangyari. Yan yung nangyari dyan. Anyway, ano ito mga kabunyog? Ako, hindi naman ako nakakapag-advise kay Torre kasi sino ba naman ako? Vlogger lang ako. Pero ako, ang nakikita ko dyan, okay pa si Torre na mag-work sa gobyerno. Okay naman yun. Ang importante, nasa bayan pa rin. Kaya lang yun na nga, ang warning sa kanya, kung magtatanggap siya ng trabaho kay PBBM, huwag niya nang asahan na kaya siyang ipagtanggol nito anuman ang mangyari. Hindi. Mabuti nang maging open siya doon. Na ibig sabihin, kapag si PBBM ay may pinapili, ang nagpipressure sa kanya ay yung mga nakapaligid na trapo sa paligid niya. Mas makapangyarihan yung mga trapo na yun. Ha? Yan yung dyan. Real talk lang ako. Real talk lang ako kung ano talaga yung... Ano yan mga kabunyog? Anyway, at least ito, ay opener din ito kay Torre. Ay opener ito sa kanya na kahit pala ang galing mo, pinaglaban mo ang presidente, lahat ng tingin mo mabuti, gagawin mo. Kahit grabe ang ginawa mo para sa administrasyon, pero pagdating ng panahon, maging open ka na pwedeng hindi ikaw suportahan ng presidente. Ganun yun. Mabuti nang yung huwag kang umasa. Kaya lang, ang matibay naman dito, ang biniliban ko naman kay General Torre, officer and a gentleman. Kaya niyang itabi yung kanyang sama ng loob. Kaya niyang i-control ang kanyang pride. Mahirap yun. Mahirap yun. Ako parang hindi ko kaya yun Kaya ayaw kong pumasok sa gobyerno Alam nyo naman ako Alam nyo naman ako kung anong gusto kong sabihin, sasabihin ko Kaya mahirap akong pumasok sa gobyerno. Hindi ko kaya yung mga ganyan. Nagre-require yan ng ng higher level ng tolerance. Ako hindi. Pag mali. Pag tama. Kaya ang hirap Ang hirap. Di ba? Napanood ko kanina yung interview kay Torre. Sabi ko, ang galing naman ito. Kaya lang, hindi rin ako naniniwala na sinabi niyang hindi masama ang loob niya. Okay lang daw siya. Yun naman. Hindi naman ako kumbinsido doon. Di ba? Hindi naman ako kumbinsido doon sa sinabi niya. Hindi totoo yun na siya? Okay lang daw siya, hindi masama ang loob niya. Pwedeng masama ang loob niya, pero hindi niya na lang ipinakita. Kaya niyang kontrolin ang sarili niya. Yun yung malinaw diyan. Nakakabilib lalo. Nakakabilib. Mahirap yung mga ganyang tao. Mahirap. Pero anyway, ang maganda naman kay General Torre, paglabas niya doon sa Krami, pumunta siya sa birthday ni Laila. Pumunta siya sa birthday ni Laila. Medyo yun. Medyo magandang indication yun. Medyo magandang indication yun. Pero ang sabi niya naman, matagal niya na raw kasing alam ang birthday ni Laila.
sinuklian niya lang naman si Laila de Lima kasi nung matalaga daw siyang chief PNP, ang unang pumunta sa kanya, nagkortesiya sa kanya ay si Laila de Lima. Sana i-maintain mo na yan, General Torre. I-maintain mo na yung yung relasyon mo sa oposisyon. I-maintain mo na yun. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.